Basahin po natin ang Santiago, Kabanata 4, talata 13 hanggang 17 po. Santiago, Kabanata 4, talata 13 hanggang 17. Sabi po ni Santiago dito, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Salit ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. May isang mayaman po na saksakan ng malawak yung kanyang lupain. Sa dami ng kanyang lupain, ang dami ng inaano niya mga bumang kahoy, mga maitanim niya. At sabi niya, sige pa, ano kayang gagawin ko para magkasya ang lahat ng aking mga naaani? Kasi sa sobrang dami, hindi nakasya din sa kanyang pinaglalagyan. Naisip niya sa kanyang sarili na gagawa kaya ako ng mas malaki pa. Sisirain ko yung sarili kong kamali at pag nakagawa ko ng malaki pa na paglalagyan, paghahandaan ng aking mga naani, ari-arian, mas maganda kung magpapahinga na ako. Kakain na lang ako, iinom, at magsasayaw. Sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito, pabawiin din ng iyon. Diba? Wala po sa dami ng kayamanan ng isang tao pwede natin maipagmalaki sa harap ng Diyos. Maski yung ating buhay, hindi rin natin alam kung kailan tayo mawawala. Sabi ni Santiago, ang buhay po ay sadyang napakaikli lamang. At isa sa mga binabanggit po na pagmamalaki, na halimbawa ni Santiago dito, ay yung pagmamalaki tungkol din sa araw ng bukas, pakiramdam mo, hawak mo yung buhay mo. Kung narinig nyo na yung isang tao na nagsasabi na, buhay ko to eh. Lahat ng gusto ko, gagawin ko. At anumang ibig ko ay magagawa ko at maaabot ko, mararating ko. Kahit na wala doon yung Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Kung maalala po natin yung buong Kabanata 4 ng Santiago, mga kapatid, isa sa mga tinuturo sa atin dyan yung pagpapakumbaba. Si Santiago kasi ay isang mapagpakumbabang tao na sumusunod sa Panginoong Hesus na siyang mapagpakumbaba din. Dito, nananawagan po siya sa lahat ng kanyang mga sinulatan, sa lahat ng tao, na yung pagmamalaki, marami siyang kasamaan na naidudulot sa buhay ng tao at hindi maganda o mabuti ito sa tao. Sinasabi rin po niya na yung pagmamalaki o pagmamataas, pagmamayabang ay inaagawan mo yung Diyos pagdating doon sa kanyang mga katangian kagaya ng pagiging soberano, siya yung may hawak ng buhay, nagpapanatili ng buhay, siya din yung may karapatan, kapangyarihan na bumawi ng buhay, at gayon din sa kung anong meron ka ngayon. Ang Diyos lang ang may hawak, mga kapatid. Kaya walang sino man ang maaaring magmalaki sa kanyang harapan para sabihin na alam niya yung mga dapat na mangyari sa kanyang buhay, yung kanyang kinabukasan, yung mangyayari sa hinaharap, nakasalalay sa kanyang mga kamay. Maraming taong nabubuhay sa ganoong maling pamumuhay. Kaya sinasabi ni Santiago dito, huwag kayong magmalaki sapagkat masama iyan.
ang dapat ninyong gawin para hindi kayo makapagmalaki na isa sa mga katangian ng kaaway ng Diyos, at ito din ay nagmumula din sa mga pansariling hangarin, kailangan ay isaalang-alang po ninyo yung buhay sa Diyos. At pangalawa, dapat isaalang-alang din yung mga balakid sa Diyos. Palaging kasama ang Diyos, mga kapatid. Kasi siya lang naman talaga yung punot dulo ng ating buhay. Wala tayong pwedeng isumbat sa Kanya na akin to, pagmamay-ari natin to. Wala tayong ganyan sa harapan ng Diyos na pwedeng may pagmalaki o may pagmayabang. Kasi ang isa sa mga tinuturo po ng aklat ng Santiago, patunayan na buhay yung pananampalataya mo. Kung maalala natin, noong nakaraan, di ba nagbigay po si Santiago ng isa rin halimbawa ng pagmamayabang, pagmamalaki. Yung relasyon din sa kapwa, yung pag-atay sa kapwa. Masama yun, kasalanan yun, kasi, di ba, kung maalala natin, hinahatulan po natin yung kautusan, at maging yung kautusan na dapat natin sundin, hindi natin nasusunod. At bukod pa doon, yung kautusan nagkaloob sa atin, inaagawan din natin ang karapatan bilang tagapaghatol. Tayo na yung nagiging tagapaghatol kapag tayo ay nagmataas, nagmayabang. Tapos, pinalalim pa po ni Santiago dito. Kung noong nakaraan, patungkol dun sa pakikipagkapwa natin sa ibang mga tao o pakikisalamuhan natin, ito naman dun sa Diyos. Yung buhay at saka yung mga binabalak natin mga tao, dapat isa sa alang-alang natin at naibabatay natin sa kung ano man ang kalooban ng Diyos. Kasi yun yung pagpapakumbaba po mga kapatid. Kapag lalapit tayo sa Kanya, nakasakop po tayo sa Kanya, at susundin ang Kanyang mga kalooban, at hindi yung mga pagsarili natin ng kalooban. Madalas kasi kapag yung kalooban natin yung nasusunod, hindi naman lahat, pero madalas, taliwas yung sa kalooban ng Diyos. Kaya ito yung mahalagang dapat na malaman natin, mga kapatid, kasi ito yung panawagan ni Santiago at maging ng Panginoon Jesus para matutunan natin yung pagpapakumbaba. Pwede natin itanong sa ating mga sarili, mga kapatid, na hawak ko ba ang buhay? Alam ko ba ang mangyayari sa mamaya, bukas, sa susunod ng mga araw? Yung buhay ko ba ay tatagal pa ba ng 5 taon, 10 taon? Walang nakakaalam, mga kapatid. Kaya, sabi ni Santiago dito, makinig kayo sa akin. May paanyaya siya na yung sasabihin niya ay mahalagang mahalaga na dapat na pakinggan, isaalang-alang, at hindi baliwalain. Nagbigay siya ng halimbawa po dito ng isang nagmamalaki. Sabi po ng nagmamalaki dito, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan. At sa 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Wala dito yung patungkol sa Diyos, mga kapatid. Puro sa sarili. At doon sa sinasabing halimbawa ni Santiago po dito, mga kapatid, binabanggit dito na parang nakakatiyak na siya doon sa mangyayari sa araw ng bukas, yung pupuntahan na lugar, bayan, at saka yung layunin na makapangalakal at kikita ng malaki. Walang kasiguraduhan o katiyakan na pwedeng mangyari ito sa isang taong nagmamalaki. Lalo na yung pagbanggit niya ng 1 taon kami mananatili roon. At isang uri ito ng pagmamalaki na sinasabi ni Santiago na masama. Kasi ang pagmamalaki po, mga kapatid, ay katangian ng isang taong sumusunod din sa mga makasariling hangarin niya. Makasariling pananaw o yung kanyang pagnanasa. At hindi ito angkop sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi po dito ni Santiago, hindi mo alam ang pwedeng mangyari sa iyo sa lugar na yan. Hindi mo alam kung anong mangyari
pagkatapos mong, halimbawa, sumakay ng jeep, nagpabiyahe ka, maraming pwedeng mangyari bago mo mapuntahan yung isang lugar. At sinasabi niya dito na yung kagaya ng halimbawa natin kanina na isang mayaman na wala nang paglalagyan ng kanyang mga ari-arian. Wala nang pwedeng magmana noon kasi mamamatay na siya. Yun yung problema. Hindi natin hawak yung buhay. Pagka tumingin tayo sa langit, diba, may makikita tayong ulap, mga kapatid. Pagka sumulat tayo, nandiyan yung ulap. Tapos tumingin tayo sa orasan, pag tingin natin sa langit ulit, wala na yung ulap. Ganun yung buhay ng tao. Sabi ni Santiago dito, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ganun ang buhay, mga kapatid ng tao. May kilang ang buhay, kaya sa pagkakataong ito, ang tanong ba natin, yung buhay ba natin ay nasa Panginoon sa Kristo na? Kasi may isang pinakamatalinong tao noon, si Paring Solomon. Matanda na siya nung isinulat niya yung aklat ng mga ngaral. At pag binasa natin yung aklat ng mga ngaral, mga kapatid, halos lahat ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao, naranasan ni Paring Solomon. Maging mayaman din siya, malawak ang lupain niya, marami din siyang asawa na isa sa mga dahilan kung bakit siya bumagsak. At lahat ng naranasan niyang luho, naranasan niya. Pero sinasabi niya na ito ay walang kabuluhan, walang katuturan. Meaningless. Kung wala kang takot sa Diyos. Kung wala yung buhay mo sa Diyos. Kung wala kang relasyon sa Panginoon sa Kristo, bali wala yung mga kasiyahan natin dito sa mundo. Kasi yung tao, madalas, marami siyang pinagnanasan, marami siyang nais na marating, maabot, makuha, na nalilimutan niya na ang Panginoong Diyos. Kaya sabi rin po ng aklat ng Kawikaan, huwag dapat ipagmayabang yung pwede mong gawin sa araw ng bukas sapagkat hindi mo nga alam yung mangyayari sa araw na yun. Isang karunungan yun na itinuro sa atin ng Kawikaan, salita ng Diyos, para sabihin sa atin na yung buhay natin ay hindi natin hawak, mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat na magmalaki. Para tayong usok na nakikita natin ngayon, mamaya wala na siya. Ganun yung naranasan ni Haring Solomon. Kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka natutong sumampalataya sa Diyos, baliwala ang buhay mo. Sa isa sa mga sermon sa bundok ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid, kumalala natin. Sabi doon sa aklat ng Mateo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kundi yan lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama, sinusunod ng Panginoon sa Kristo. Sinabi niya yun kasi may mga lumapit sa Kanya na tao na nagmamalaki. Sabi nila, hindi po ba nangaral kami patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa pangalan mo, nakapagpagaling kami ng mga may sakit, nakagawa kami ng iba't ibang mga himala, nakapagpagaling kami ng mga sinasakyan ng demonyo. Pero sabi ng Panginoong Hesus, lumayo kayo, hindi ko kayo sila. Yun yung kahalagahan ng buhay ng isang tao na dapat meron tayong relasyon sa Panginoong Hesus. Hindi niya titignan kung ano yung narating natin, kung ano yung naabot natin, ano yung mga nagagawa natin, ano yung meron tayong bagay ngayon, o ari-arian, yaman dito sa mundo. Ang tanong doon, mga kapatid, kilala po ba tayo ng Panginoong Hesus? Pagka bumalik na tayo sa Kanya. Hindi. Makakatiyak ba tayo na meron tayong kaugnayan, relasyon sa Kanya? Pagka natapos na yung buhay natin, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Yung pansit ata.
Hindi yan sa kahusayan mo o sa karunungan mo, katalinuhan mo. Hindi natin madadala yun, mga kapatid. May isa nga nagsabi, ubad akong nagmula sa sinapupunan ng aking nanay, ubad din akong babalik sa Panginoon ko. Wala tayong madadala, mga kapatid. Wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Kaya yan ang ating daladala, yung kasalanan. Kasalanan ang isa sa pagmamalaki. Kaya ang pagkakataon, mga kapatid, itong talata na to, panawagan din ito sa atin na meron na ba tayong relasyon sa Panginoon sa Kristo? May pananampalataya na po ba tayo sa Kanya? Nakakatiyak ba tayo na tayo ay ligtas na, may bagong buhay na, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus? Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para mabigyan tayo ng buhay na pag-asa at bagong buhay. At sa Kanya lang nakasalalay ang ating pamumuhay. At kinabukasan din. Kaya yun po yung una sa paraan kung paano tayo hindi dapat magmalaki sapagkat ang pagmamalaki ay masama. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya dapat unang-una, isaalang-alang po natin ang ating buhay sa Diyos. Para maganda yung pagbabatayan ng ating buhay. Hindi doon sa personal nating mga karunungan, kakayahan, o doon sa sabi-sabi ng tao, tradisyon ng tao, iba't ibang mga paniniwala dito sa mundo. Hindi natin doon ipagkakatiwala yung buhay natin, kundi doon sa tunay at buhay ng Diyos. Marami dito sa atin, may 60s na kataas, senior na, diba? Maganda rin na ma-realize natin na papalapit na rin yung pagkakataon na papalapit sa Lord, diba? Sa presensya ng Lord, makapiling ang Panginoong Isus. Kung merong pananampalataya sa Panginoong Isus. Pero kapag ang isang tao namatay at wala siyang relasyon, kaugnayan sa Panginoong Isus, yun yung kahabag-abag at nakakalungkot na maaaring sapitin ng isang tao na pagkalubaan ng biyayang buhay dito sa lupa. Pero hindi niya na kamit yung tunay na buhay na wala hanggan sa piling ng Panginoong Yesus. Hindi lamang po yan, mga kapatid. Bukod sa dapat natin isaalang-alang yung ating buhay sa Diyos para hindi tayo magmalaki, dahil ito nga po ay masama, sabi ni Santiago, dapat din po natin isaalang-alang ang ating mga balakin sa Diyos. Yung mga binabalak natin, mga plano natin, layunin natin sa Diyos, isama natin yung Diyos. Huwag natin siyang itsapwera. Tayo yung parang hari ng buhay o yung parang piloto ng barko na tayo may hawak ng buhay, kinabukasan. Sabi ni Santiago dito, mga kapatid, yung kanina negatibo yung kanyang halimbawa, kasi di ba may tao nga dito nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan at isang taon kami mananatili roon, mga malakal kami at kikita ng malaki. Talagang sa laki lang talaga, kayamanan lang talaga yung habol ng kung sino man yung taong ito. Wala talaga sa buhay niya ang Diyos. Pero dito sa talata 15 hanggang 17, sa halik, contrast, pagkakaiba, ay sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon. Mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Kapansin-pansin na binigyang diin ni Santiago kong mga kapatid sa talata 15, inuna niya yung kalooban ng Panginoon bago yung mabubuhay pa kami. Doon kasi sa una, sa talata 13 hanggang 14, sariling buhay lang yung pinapahalagaan, nagmamalaki po. Pero dito sa talata 15, sabi ni Santiago, kung loloobin ng Panginoon, kung kalooban ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nasa Kanya yung buhay natin, nasa Kanya yung kinabukasan natin, nasa Kanya yung mangyayari na hindi natin alam sa hinaharap. Kung loloobin ng Panginoon. At kung buhay pa kami, gagawin namin ito o yun. Nakabatay sa
sa Diyos at hindi na dun sa sarili. Isinasaalang-alang yung mga layunin ng Diyos, balaki ng Diyos, na pinagbabatayan niya para dun sa kalalabasan ng kanyang pamumuhay. Talata 16, ngunit, kontras ulit, pagkakaiba, tayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Yung binabanggit po dito sa talata 17, mga kapatid ng Santiago, na nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Kung ikaw ay sinasabi mong Kristiyano, mananampalataya ng Panginoong Hesus, dapat makikita sa buhay natin yung pagsaalang-alang ng buhay natin sa Diyos, pagsaalang-alang ng ating mga balaki sa Diyos, bahagi ng ating pagpapakita na magpapakumbaba tayo sa Kanya. Ibinabatay natin sa Kanyang kalooban. Kasi yung kalooban natin, sanlibutan, kung ano yung mga pinagnanasahan ng tao, nasa ng laman, nasa ng mata, kayabangan, pagmamalaki. Lilipas yan, mga kapatid eh. Pansamantala lamang yan, parang buhay natin dito sa lupa. Kaya mahalaga na ibatay natin ang lahat, anumang aspeto sa buhay natin, sa kalooban ng Panginoon. Sabi po dun sa unang 1, Kabanata 2, talata 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Lahat ng kinauumalingan ng tao dito sa sanlibutan, sa daigdig na masaya, masarap sa simula, pero sa uli, hindi pala mabuti ang dulo. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mananatili magpakailanman yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila yung mga tao na ibinabatay yung mga ninanais nila, niloloob nila sa kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos, mga kapatid? May mga ideya po ba kayo tungkol sa kalooban ng Diyos? Ano ba yung nilalayo ng Diyos sa atin kung bakit tayo nilikha at biniyayaan na makapamuhay dito sa napakagandang daigdig niya, ginawa niya. At kahit na laganap ang kasalanan dito, andun pa rin yung kanyang habag, yung kanyang biyaya. Iniligtas pa rin tayo, binigyan tayo ng pagkakataon para magkaroon ng bagong buhay, relasyon sa Kanya. Ano yung kalooban niya kung bakit tayo nandito? Kung bakit ka nakaupo dyan, ano yung layunin niya? Ano yung binabalak niya sa atin? Una-una po yung maligtas. Nais ng Diyos, niloloob niya na maligtas ang lahat sa kasalanan. Kaya siya namatay din sa krus. Para lahat ng mga makasalanan na walang kapag-apag-asang maligtas, ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang magandang loob sa buhay ng Panginoon sa Kristo. Para magkaroon sila ng pagbabago sa kanilang buhay. Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay nangangahulog ang buhay tunay ng pananampalataya ng isang tao. Tunay na siya ay binago ng Diyos. Hindi siya kaaway ng Diyos, kundi kaibigan siya ng Diyos. Hindi rin siya nagmamalaki dahil nagpapakumbaba siya sa Diyos. Bukod dun sa bigyan tayo ng kaligtasan, pagbabago sa ating pamumuhay, meron siyang binigay sa atin na gagabay, papatnubay ang Espiritu Santo. Layunin ng Diyos sa pabanalin tayo, bukod dun sa iligtas tayo sa kasalanan. Bawat ito ng mga sandali sa buhay natin, pinapabanal po tayo ng Espiritu Santo. Yun yung isa sa mga kalooban ng Diyos. Nais niya na yung kalooban natin na ang kasiyahan lang o yung mga nakikita natin dito sa daigdig, sa sanlibutan, sa mga sistemang umiiral dito sa mundo, yung mga nabanggit natin mga pagnanasa kanina,
babaguhin yun ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang salita. Niloloob din ng Diyos na sundin ang kanyang salita, pasakot tayo din sa mga ipinalaga niyang namamahala sa atin, sa gobyerno, sa simbahan, at sa anumang mga tinayo niyang organisasyon o establishment na kung saan pwede tayong tumunlad at makalapit sa Kanya. Yun ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. May mga pagpaplano rin ng mga tao, niloloob ang mga tao. Halimbawa, kalooban ba ng Diyos na ito yung maging trabaho ko? Kalooban ba ng Diyos na gusto ka na, yung mga estudyante, ito yung mapipili itong kurso? Kalooban ba ng Diyos na ito yung dapat kong gawin sa aking pera, sa aking lakas, oras? Yun po yung pagsaalang-alang sa kalooban ng Diyos. Pagka-estudyante tayo at pipili na tayo ng kurso, mahirap yun eh. May lumapit na sa akin, ano bang dapat na piliin na course? Ang imumukahin lang po natin, ipag-pray natin, ibatay natin sa Lord kung ano yung ibibigay niyang kurso at siya naman yung magbibigay ng karunungan sa'yo. At kung ano man yung kakayahan mo o talento ay pwede maibatay doon. Hindi yung, halimbawa, examination, entrance exam, hindi ka mag-pray, hindi mo naisip ang Lord. Kahit anong review natin, kung sa sariling kakayahan lang tayo nakabatay, pwedeng maipasa natin pero hindi maganda kasi baka hindi rin yung pwedeng. Kaya maraming mga nag-shift ng course kasi hindi kasi na gabayan dun sa halimbawa pananalangin pagpili ng course. Maraming mga pagdidesisyon na ginagawa ang isang tao na pwede natin ibatay ang kalooban ng Diyos. Isa na lamang yung lagi kong hinahalimbawa yung pagpili ng makapangasawa. Di ba? Kung pipiliin natin yung hindi mananampalataya, alam na natin yung pwedeng maging kainat na yan kung talagang hindi kayo magkapareho pananaw sa buhay. Yung isa may relasyon sa Diyos, yung isa ay namumuhay batay din sa sanlibutan. Pwedeng ganun yung mga pagsasaalang-alang po natin sa kalooban ng Diyos. Lagi natin ibabatay sa Kanya. Kaya hanga ako dun sa mga nananalangin muna bago sila mag-desisyon o binabatay nila yung kanilang pagpapasya sa panalangin at gayon din dun sa salita ng Diyos, binabatay din nila doon. Kasi doon naman natin matatagpuan yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang salita. At din sa gabay ng Espiritu Santo. At sa kapangyarihan din ng Diyos, yung kamay niya, sa pagsagot sa ating mga panalangin. Kalooban din ng Diyos na dumaan sa sama-samang pagsubok ng mga mananampalataya. Kadalasan, negatibo ang pagtingin natin sa mga pagsubok, pagtitiis, pagdurusa, paghihirap. Pero sa buhay Kristiyano, mga kapatid, yan yung paraan ng Diyos para matukoy kung tunay at buhay yung pananampalataya po natin sa Kanya. Sa pagdaan natin sa iba't ibang mga pagsubok. Sabi po doon sa unang Pedro, Kabanata 4, talata 1 hanggang 2, yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito, nahirapan yung kanyang katawan sa krus para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Kayo man ay dapat maging handang magtiis. Sapagkat ang nagtitiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga, mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng kung ikaw ay sabihin natin 63 na o 73 years old na, mga kapatid, yung nalalabi nating oras, maaari ba natin ibatay sa kalooban ng Diyos?
Lagi ko naiisip yung mga senior. Di ba yung mga senior, pagka nasa hustong gulang na, marami yung mga, yung parang bucket list na gusto kong mapuntahan to, gusto kong gawin to, o kung ano pa man yun. Maganda na i-batay din natin sa kalooban ng Lord niya. Yung makapagpaparangal sa Kanya, at gayon din. Biyaya din ng Diyos yun eh, yung makapagpahinga sa dami ng hirap na dinanas ng isang senior, yung nakakatanda. Nalulungkot lang ako pagka hirap ng maglakad, diba? Yung mga sakit-sakit, nararamdaman. Kahit yung mga may sakit, may karamdaman, pwede rin natin ibatay sa kalooban ng Diyos. Yung mga kapatid natin may sakit, pwede natin ipanalangin, pero ibatay natin sa kalooban din. Kasi may mga nananalangin na para bang inuutusan, inaatasan nila yung Diyos na kailangan gumaling sa sakit yan. Pag hindi gumaling yan, ay hindi Kristiyano yan, o walang Diyos kasi hindi napagaling yung may sakit. Meron talagang hindi na gumagaling sa malubhang sakit. Pero kahit hindi siya gumaling o namayapa siya, namatay siya, naparangalan ang Diyos sa kanyang buhay. Yung mga alagad ng Panginoong Hesus, kagaya ni Pablo, alam niyo ba kung anong nasa isip at sa loob po niya? Yung mga kagaya ni Pablo, ng mga alagad ng Panginoong Hesus. Bawat sandali, para silang upang pangkatay na nakahanda. Yung sa likod nila, animoy may mga palaso, may mga pwedeng pumatay sa kanila dahil din sa pangangaral nila sa katotohanan ng Panginoong Hesus. Anumang oras, anumang sandali, pwede silang mawala, mamatay. Pero yung parangalan na pwede nilang maidulot o papuri sa Diyos, doon sa pagtupad nila sa kalooban ng Diyos, mahalaga yun sa mata ng Diyos. May papakita doon yung pagpapakumbaba nila, ibinabatay nila yung kanilang buhay sa Diyos, ibinabatay din nila yung kanilang mga balakid sa Diyos. At ito yung mahalaga bilang patunay, pagpapatibay na may tunay at buhay na pananampalataya sila. Nawa mga kapatid, reflection sa atin ito ngayon na hindi natin hawak ang buhay. Maaaring yung katabi natin, masayang kausap natin o kasama natin, hindi natin alam na pwedeng nangyari sa kanya o ikaw. Pero ang maganda niya, nakakatiyak tayo na meron tayong Diyos na pwedeng masumpungan, makapiling. In case lang naman ito mga kapatid na may biglang nangyari. Kasi hindi po natin alam eh. Siya lang yung nakakaalam ng buhay natin at yung mangyayari sa araw ng kinabukasan. Kaya mas maganda mga kapatid, bilang bahagi ng pagpapakumbaba na itinuturo sa atin ngayon ng mga talata, kailangan ibatay natin sa kalooban ng Diyos yung ating mga palakid, ibatay din natin sa kapangyarihan ng Diyos yung ating mga buhay. Ito yung hindi pagmamalaki. Ito yung dapat natin gawin. Kasi kung hindi natin ito ginawa, kahit na gumamit ka ng mga speaker, megaphone, at pagsigawan mo na Kristiyano ka, at hindi ito nangyayari sa buhay po natin. Bagkos nagmamalaki tayo sa Diyos na para bang hawak natin yung buhay natin, hawak natin yung kinabukasan, sa mga balaki natin, layunin natin, pinaplano natin, hindi natin kasama ang Diyos. Yun ay masama at kasalanan, sabi ng Scripture. Maraming pwede tayong gawin sa kalooban ng Diyos. Ito sa gawa ng kanyang salita, pagpupromote ng mga activities sa church, Bible study, sa YouTube yung Melodies of Faith, Minutes of Faith,
marami tayong pwedeng ipagkatiwala sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalagang-mahalaga kay Santiago at sa atin na matutunan natin yung pagpapakumbaba. Kasi pagkatapos na itong kabanata 4, mga kapatid, pagpasok ng kabanata 5, may halimbawa sa Santiago tungkol sa mayayaman na naman, yung mga mapang-api. Dudugtungan niya yung halimbawa pa rin ng pagmamalaki, kombinasyon na ng pag-aatol sa kapwa, pagmamalaki sa harap ng Diyos. Yung kabanata 5 at yung kasagutan dun sa mga nalalabing talata sa kabanata 5 ng Santiago. Naway, sa pag-uwi natin mga kapatid, nakakatiyak tayo na yung buhay natin ay sa Diyos, kay Kristo. Hindi tayo uwi dito na wala tayong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kasi hindi nga natin alam kung anong pwedeng mangyari sa ating buhay. Ano ang sandali. May mga sakuna, may mga kalamidad, may mga karamdaman, may mga masasamang loob, masasamang pangyayari na hindi natin kontrolado, hindi natin hawak. Pero ang Diyos, hawak niya, kontrolado niya ang lahat. Salamat po mga kapatid sa pakikinig. Malangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa katuruan po ninyo na kami po ay magmalaki, bagkus kami ay magpakumbaba sa iyo. Ibatay namin ang aming mga buhay sa iyong mga kamay, gayon din ibatay din namin ang aming mga balakid sa buhay sa iyong salita, sa iyong katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa mga kagaya ni Santiago na naghatid nito sa amin ngayon. At sa iyong Espiritu na siya nagsiwala ito sa amin, sa karunungang ipinagkaloob niyo po. Naway makapamuhay kami, batay sa iyong kalooban, upang ang lahat ng mga pinangalingan po namin na nagpapalayo po sa amin sa iyo ay matapos na o matigil, maiwasan, at lalo kami napalapit sa iyo. Tigit sa lahat na parangalan po namin kayo. Mapatunayan na ang aming pananampalataya ay buhay at tunay. Na tumutupad, gumagawa kung ano man ang niloloob po ninyo. Tulungan po kami, O Diyos, na laging ibatay ang lahat ng aming pagpapasya, lahat ng aming iniisip, ninanais, niloloob, ibatay po namin sa iyong salita at maging sa iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pananalangin. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga kapatid na narito, gayon din sa ibang kapatid namin na hindi po namin nakasama ngayon. Patuloy mo rin po silang biyaan ng iyong pag-asa at ng iyong mabuting mga ibinibigay na biyaya sa amin. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.